kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Kahit sila na ang gumagawa nito, Babangga! Woo! Sapol! Bumangga! Woo! May minute! At nito ay sila pa ang hindi nahihiyang magpalabas ng statement na ang Pilipinas daw ang siyang palaging nagpapataas ng tensyon sa karagatan. 菲方还一再的挑衅、激化矛盾、升级事态，这个是我们不能接受的。对于如何处理这个问题，中方已经反复阐明了我们的原则立场。我们希望菲方不要再继续制造事端，而是要回到通过对话协商解决分歧的正确轨道上来。 Posibleng mauwi lang sa deadlock ang pag-uusap natin sa China dahil ang gusto nilang mangyari ay hindi katanggap-tanggap para sa ating mga Pilipino na kung ibabase sa ebidensya kung sino ba dapat talaga ang may kontrol sa West Philippine Sea ay tayo ang lehitimong nanalo sa 2016 arbitral ruling. Pero ang problema ay hindi ito tanggap ng China dahil pinaninindigan nila na ang kanilang teritoryo ay base sa ginawa nilang 9-dash line kung saan ay halos sakupin na nila ang buong karagatan. Napakaklaro na ang Palawan ay napakalapit sa Spratly Island kumpara sa pinakamalapit na isla ng China. Pero ganyan kaabusado ang gobyerno nila para Pilipinas pa ang kanilang ginigipit at sinasabihang nag-uumpisa ng gulo. Ilang mga mangingisda ng Pilipinas ang inaabuso ng mga incheck na ito. Basta-basta na lang daw nilang pinagkukuha ang mga huling isda ng mga Pinoy. Kung may binibigay ding kapalit ay mga noodles daw na malapit nang mag-expire. Hindi lang teritoryo ng Pilipinas ang nakasalalay sa isyu ng West Philippine Sea, kundi pati na rin ang hanap buhay ng ating mga mangingisda. Ganon din ang supply ng yaman dagat ng ating bansa ay unti-unting bumababa dahil sa panggigipit ng mga incheck sa West Philippine Sea. 60 hanggang 80% umano ang ibinaba ng ating fish production dahil hindi na tayo malayang makapangisda sa sarili nating teritoryo. Konting panahon na lang at siguradong tuluyan ng lulubog ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal kapag hindi pa ito magawang makumpuni para mapanatili ang presensya nito bilang marka na atin ang lugar na kinatitirikan ng lumang barko. Kulang na lang ay magsuntukan ng tropa ng Pilipinas at Coast Guard ng China nang mag-airdrop ang Pilipinas ng supply ng mga pagkain at gamot ng mga sundalong nakaistasyon doon. Pero kinuha ito ng mga incheck at pinagsisira sa gitna ng dagat para hindi na tuluyang mapakinabangan. Ayon pa sa spokesperson ng Philippine Navy, walang mga sentido komon ng China sa sinasabi nilang construction materials ang gustong i-airdrop ng Pilipinas. Yung item kakailapitan nyo, yung item. Ayun yung item Oo, talihan, ano lagat nila? Yung item yung lapitan nyo, yung item. Oh, may nahulog. Huli niya nahulog, pangkain na. Sa kanila yan, nahulog yung tropa nila. The thrust is still transparency. The video will show that the ICAD activities are all contrary to what they say. Their deceptive actions, they lack common sense. We could not airdrop construction materials. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. I would like to point out that they have zero common sense. You will see that what appear there is all food stuff. Ganitong uri pa rin ba ang plier na gamit mo? Nako, lumang disenyo at mahinang klase ito. Meron ng bago kaibigan. Ito
ang industrial grade na plier. Maliban sa 9 inches ang haba ay multifunction pa ang gamit nito. Malupit ito sa pagputol ng kung ano-anong matitigas na bagay na kailangan mong putulin. Moderno ang disenyo, kaya napakaganda ang pakiramdam kapag ito'y hawak-hawak mo. Huwag nang palampasin ang pagkakataon na meron ka nito sa bahay mo. Orderin mo na ito kaibigan bago pa ma-order ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Pabor naman sa Senate President Chis Escudero para sa pakikipag-usap sa China para maresolba ang tensyon na ito. Mungkahin niya na dalhin ito sa forum ng ASEAN nations. Sana subukan kung kakayanin ng ating DFA na dalhin ito sa ASEAN. Hindi kilalang political na asosasyon ng ASEAN, subalit forum pa rin ito para mapag-usapan ano man nagaganap sa parte ito ng ating mundo dito sa ating rehiyon. Sana huwag patulan ng ating bansa dahil ulitin ko, walang may gusto ng anumang uri ng digmaan na sumiklab dito sa rehiyon natin at lalong-lalo na kung ang magiging battleground ay ang ating bansa, hindi naman ibang lugar. So sana itong pag-init na ito ay humupa din at madaan pa rin. Pinapanalangin ko sa dialogo at anumang uri ng pagkikipag-usap. Totoo namang hindi gyera ang solusyon sa problemang ito dahil siguradong tayong mga Pilipino ang mas labis na maapektuhan kapag natuloy ito. Paniguradong lilipad na sa ibang bansa na walang gyera ang mga pamilya ng mga politiko at mayayamang mga Pinoy sa Pilipinas. Sa oras na mag-umpisa na ang putukan, ang kawawa ay tayong mga mahihirap na maiiwan dito sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin na hahayaan na lang natin na patuloy tayong alipustahin ng China. May mga paraan pa namang iba na pwedeng magawa para magkaroon ng solusyon maliban na lang kung wala nang natitira kundi ang lumaban na lang. Yan ay kung tayo ay tuluyan ng sakupin nila. Ikaw, ano ang tingin mo na mas mabuting gawin para masolusyonan ang problema sa China? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador.